Hi everyone! Good day. Ang lesson natin this afternoon is about the measurement and geometry. Ang pinaka-objective natin is you are going to illustrate and describe point, line, ray, line segment, angle, and plane. You are also going to construct perpendicular and parallel lines using compass and straight edge. Ano yung straight edge? Mamaya malalaman ninyo. And then understand and define terms of geometry and their role in geometric foundation. So itong tatlong ito ang magiging objective natin for this topic. Okay? So alam ko, hindi na ito bago sa inyo. The words line, rays, line segment, kasi we've already talked about this during your grade 8. But this will serve as parang review na din ninyo. Okay, so these are again the undefined terms of geometry. Tatlo lang yon. The point, the line, and the plane. Again, pag sinabi nating point, it has no size or dimension. It is represented or it represents a location in space or it is represented by a dot. Okay? So yun yung mga definitions or that's how we describe points, no? And when we say line naman, these are made up of so many points, no? Extends infinitely in both directions. It has no thickness. That's how we describe the line. Na? Ano nga ulit yung pinaka minimum number of points for you to create a line? Sige nga. Okay. The minimum number of points to make a line or to create a line is 2. Okay? Dalawang point lang po kailangan for you to make a line. That's the minimum, na the minimum. Pero by how we describe it again, made of so many points. And once we say naman plane, no, it is a flat surface extending without end in all directions. So flat surface lang daw ito. This is what we call the plane. No? Now, note, these are called undefined because they are so fundamental that they cannot be defined using other geometric term. They form the foundation for all other definitions. So, ibig sabihin, bakit natin tinawag na undefined terms ito sa geometry? Yung point, yung line, at saka yung plane. Kasi nga, walang ibang pwedeng magamit na terminolohiya sa geometry para i-define ang point, yung line, at saka yung plane. Kasi sila nga ang foundation ng lahat ng definition sa geometry. Okay? Naintindihan po kung bakit siya tinawag na undefined terms? Simple lang, ulitin ko, walang ibang pwedeng magamit na term sa geometry para i-describe or para i-define si point, si line, at saka si plane. Kasi nga, sila ang pinaka-foundation ng geometry. Okay? Siya yung foundation ng lahat ng terms and definitions sa geometry. Now, yung point natin, these are the tip of a needle, corner of a table, a dot on a page. So these are examples of point. Pag sinabi naman nating line, a tight rope, no, lubid, edge ng ruler, a laser beam extending infinitely. Diba? Kapag mayroon tayong laser beam, no, isang may diretsong linya tayong makikita dyan. No? A plane naman, the surface of a calm lake. Ooh, no? Yung parang napakakalmadong lawa, no? So, yung surface na yon, yung plane, ang tawag natin doon, that's the plane. No? Top of a table, no? Yung top yung pinakapatungan ng table natin, yung top ng table natin, that's a plane. Sheet of paper, no? Extending infinitely. That's a plane. Now, how do we write or represent in writing, no, yung or model ng mga points, ng lines and the plane? So yung model natin for the point, we have there a dot, tapos we name it by a single letter in capital letter. Okay? So, pwede siyang may point na ganyan or may dot na P. Pwede rin siyang pangalanan ng
capital letter lang, single letter lang, no? Capital letter. Or pwede rin siyang isulat ng may salitang point P. Pagdating naman sa line, no? So, gaya ng sinabi ko kanina or gaya na napag-aralan natin during your grade 8, there is only minimum, no? Minimum need, a need of minimum 2 points lang for you to create a line. So, yung line na yan, no? This is a line. Meron kang makikitang tatlong letra dyan. Small letter M, isang point A, at saka isang point B. So, sa pagpapangalan nito, pwede mo siyang pangalan ng line AB. Ayun, line AB. Yung dalawang capital letter na yun, pwede mong isulat yan, AB. Pero mayroon tayong symbol na linyang may arrowhead extending to the left, extending to the right sa taas. Pwede rin siyang baliktarin, no? BA, no? Kung gusto mong AB, pwedeng BA na may linyang symbol sa taas. Or, pwede rin tayong gumamit ng single letter lang. Paano natin papangalanan to gamit ng single letter? Yung M na to, itong maliit na M na yan. So, isusulat mo na lang, line M. Line M, no? Okay? So, ulitin ko, pwede siyang pangalan ng line AB na may symbol na line sa taas, extended arrow on both sides. Pwede rin siyang BA, or pwede rin siyang nakasulat mismo yung word na line AB. Ngayon, kung gusto mong single letter lang, pwede rin. Line M. Okay? Now, pagdating naman sa plane, no, mayroon kayo ditong 3 dots. No? So, sa pagpapangalan ng plane, kailangan natin ng tatlong letter. So, kukuha lang kayo yung tatlong points or dots sa loob ng plane, then that will be the name of the plane. So, let's say, plane X, Y, Z. Sir Jomel, pwede bang magka-rumble-rumble yung mga letters? Walang problema dito. Kahit rumble mo yung mga letters, okay lang. ZXY, YXZ, okay lang. Basta mayroon kayong word na plane na nakasulat dyan, then yung tatlong letrang or yung tatlong dots na nandiyan dyan sa loob mismo ng plane. Ngayon, kung gagamit ka ng isang letter lang, hanap ka ng isang letter na nandoon sa corner. Pwede siyang nasa upper left corner, upper right corner, lower right corner, or lower left corner. So in this example, meron tayong letter T doon sa upper right. So yan ay pwede natin gamitin sa pagpapangalan ng plane na to. So you say plane T. Understood? Okay. Again, yung point natin, pwede siyang pangalanan ng dot tapos P na capital, or pwedeng isulat yung mismong word na point tapos capital letter na P. Single letter lang po ang dot or single letter lang ang pagpapangalan sa point. Sa line naman, 2 letters with a symbol of extended line with 2 arrowheads doon sa taas. Or pwede ring may salitang or word mismong line tapos yung dalawang letter. Or kung gusto mo gumamit ng isang letter lang, hanap ka ng small letter na nandoon mismo sa line na yon. And in this case, yung M na yan. So line M, small letter line M. Okay? Sa plane, tatlong dot lang na nasa loob ng plane na capital letter. So syempre kasi dot nga, capital letter. So X, Y, Z, tapos attach mo na lang yung salitang plane. Ngayon, kung gusto mong pangalanan ito gamit ng single letter lang, yung in this example, nandoon siya sa upper right corner, letter T, so you say plane T. I hope that's understood. Now, example, identify natin dito alin dyan yung mga parts ng table na that represents a points, a line, and a plane. So let's start with the plane na lang. Okay? So, ano ang pwedeng mga ipangalan natin sa plane na ito? So, nandiyan na, napakalaki ng nakasulat dyan. Plane L. So, kung isang letter lang ang gagamitin mo. Kung gagamit ka naman ng tatlong letra sa pagpapangalan ng plane na to, you have plane R, V, H. Understood? Pagdating naman sa line, we have line RV o kaya VR. Okay? Pwede rin ba itong si HV?
Yes, pwede rin. Si HV or si VH. That's also a lie, no? Pero to be specific, kasi may two endpoints ito, we call it segment. Oops, may salitang segment na naman. So itong segment na itong sinasabi ko, mamaya pag-uusapan natin kung ano ba yung ibig sabihin ng segment. But in this case, to be specific, ang line dito ay si RV lang. Okay? How about the dots? Marami. Si RV, si point R, si point V, at saka si point H. Okay? Next, in this case naman, name a plane, a line, and a point. So ang point natin or ang plane natin, we call this plane R kasi ayun, nasa gitna or nasa lower left corner. Plane R. Pwede ba natin pangalanan to gamit ng 3 letters? Yes. No? Pero, by the way pala, sa pagpapangalan ng gamit ay 3 letters, kailangan ang gagamitin mong points ay non-collinear. Non-collinear. Ano ibig sabihin ng non-collinear? Coming from the word itself. Non. Wala. Collinear. So pag sinabing collinear, na naka-same line. Okay? Dots na makikita doon sa same line. Kaso dinagdagan natin ng non na salita, so ibig sabihin in Tagalog, non-collinear, wala or magkakaibang or ito yung mga points na makikita sa iba't ibang linya or magkakaibang linya. Okay? So, kung papangalanan natin tong plane na to ay J, M, S. Kasi magkaiba sila ng linya. Okay? Pwede rin C, M, S. Okay? Understood? Pwede rin siyang, ano pa ba? JSM, CSM, okay, yun na yun. No? So, those are the possible names for this plane. But to be more, ano na lang, to be more accurate and mas maging confident kayo, always hanapin na lang yung pinaka-corner or yung letter na nasa corner ng plane natin. And that will be the name of your plane. Okay? So, in this case, you have plane R. Sa line naman, so we have line JS, no? Pwede rin siyang line CS, okay? Or pwede rin siyang line N kasi may small letter tayo dito kung ikay gagamit ng isang letter na lang. Okay? Line N. So, how about the points? O madami tayong points. Point J, point C, point S, and point M. Okay na? Okay. Are we clear with the undefined terms? Ano nga ulit yung tatlong undefined terms natin? We have the plane, the line, and the point. Okay. Now, nabanggit ko yung salita kaninang segment. Ano ba ang ibig sabihin ng line segment? So, pag sinabi nating line segment, it's a part of a line with two definite endpoints. It has finite length and can be measured. So, may dalawang definite endpoints. So, in this case, yung line AB natin, ang segment natin dyan ay si segment A at saka si B. So, ulitin ko. So, yung A at saka B natin dito kasi may dalawang endpoint dyan. So, ang segment natin ay itong part lang na ito. Andali. Lagyan natin. Ang segment natin ay itong part na to. Okay? Yan. Sorry, hindi medyo eksakto. Yan yung segment. Okay? So, kasi meron siyang two definite endpoints. So, kapag may two definite endpoints tayo, it has a finite length and that can be measured. So, balikan natin yung example kanina dun sa table. So, yung dalawang points na sinabi ko kanina, those are endpoints. No? I mean segments kasi they have two endpoints. So, ano naman ang ibig sabihin ng ray? So,
Ano naman yung salitang ray? Ray is a part of a line with one endpoint extending infinitely or infinitely in one direction. So in this case, ang ray natin dalawa. Okay? Dalawa ang rays natin. So, ang rays natin ay itong part na to. Isang endpoint na B extending doon sa kanan. Okay? Yan ang ray natin. Tapos may isang ray na naman tayo dito, isang endpoint na A extending to the left. So, ito yung ray natin. So, we have line AB or AB and points AB are used to define its subsets, ray and line segments. So, ang pinaka panukat natin kung saan magsisimula yung rays, yung segments, ay si point A at saka si point B. Ulitin ko, this part is your segment, line segment. Simula kay B, papunta doon sa kanan. This is your ray. At si A, simula kay A, papunta doon sa kaliwa. This is also a ray. Now, mayroon pa tayong isang terminology dito. So, opposite rays, two rays that share the same endpoint and lie on the same line, extending in opposite direction. So, paano yung itsura ng opposite rays na yan? Sabi dito kasi, nakalagay ay dalawang rays that share the same endpoint. So, kung i-illustrate natin yan, let's say, may isa akong point dot dito. Okay, tapos lagyan natin ng pangalan. Let's say this is dot A or point A. So, to illustrate the opposite rays, simula kay point A, papunta sa kanan, extending to the right, at simula ulit kay point A, extending to the left, okay? This is opposite rays. Okay, so lagyan din natin to ng pangalan. Ito naman ay si, let's say, si B, tapos ito naman ay si, let's say, si C. Okay, so ang opposite rays natin ay si AC, si ray AC at saka si ray AB. Nakuha po? Yan ang tinatawag nating opposite rays. Okay, now, okay, kung i-model natin si line segment, gaya ng sinabi ko kanina, example natin kanina, isang endpoint tsaka isang endpoint. So this is our line segment AB. At kung paano natin isusulat yan or ipuput into symbols, we say line segment AB o kaya AB pero mayroon tayong linya doon sa taas. Oops, ano yung pinagkaiba ni line segment kay line? Si line segment wala ng arrow dito. Okay? Wala na siyang arrow. Si line segment. Okay, pakita natin. Ayan, wala na siyang ganyan si line segment. 'Di ba si line kanina may linyang ganyan tapos may arrowheads on both sides. But in this case, pag sinabi nating line segment, no? Pag sinabi nating line segment, kailangan line segment with endpoint with no arrowheads on the top, no? So that's what we call line segment, no? Okay. Note that AB and BA are the same. So, ibig sabihin, si line segment AB at saka si line segment BA parehas lang. In short, kahit magkabaliktad yung letters mo sa pagpapangalan ng line segment na yan, it's okay lang. Now, how about the rays naman? So, pag sinabi nating rays, okay, so this is an endpoint, isang endpoint going to the right. So, ang pangalan ng ray na to is ray AB. So, pwede mong isulat mismo yung word na ray, tapos ilagay mo yung AB. Ngayon, kung gagamit ka naman ng symbol, isulat yung AB na capital letter, tapos isang endpoint extending to the right palagi, no? Extending to the right palagi, regardless kung ito ay papunta sa kaliwa yung ray mo. Okay? Ulitin ko, ang symbol na gagamitin is always extending to the right with one endpoint to the left with an arrowhead doon sa right niya. Okay? So, this is AB. Ito din naman, pwede rin siyang pangalan na, ito naman, yung kabila, we have endpoint B with A here. So, ang pangalan ng point na to
is, o ang pangalan ng ray na to is ray BA. Ngayon, in this case, sa ray, sa pagpapangalan ng ray, very particular tayo sa endpoint. Kasi kapag nagkabaliktad natin yung mga letters, medyo magkakaroon ng confusement. Tingnan nyo. Itong isang ray na to, ang endpoint natin is sa A. So, ang pangalan ng ray na to is ray AB. Ayun. Pero ito, ang endpoint natin dito is si point B. Kaya ang pangalan ng ray na to is ray BA. Understood? So, hindi pwede ba magkapalit yung mga letra dito? Hindi. Okay? So, si ray AB, kasi itong A na to, yung unang letter na binabanggit mo, serves as the endpoint. Okay? Yung B na to, ray BA, so ibig sabihin, ang endpoint mo dito ay si point B. Endpoint mo naman dito ay si point A. Okay? Understood? So, sa ray, hindi pwede magkabaliktad yung mga letters sa pagpapangalan sa kanya. Kung sino yung endpoint, siya yung unang babanggitin. Pero sa line segment, pwede magkapalit yung mga letters. So, line segment AB or line segment BA are parehas lang. Now, si opposite rays naman, okay, sinabi kong examples kanina, ito para mas clear lang. So, two rays that are part of the same line na may common endpoints. So, in this case, meron tayong point C. Okay? May point A, point C, point B. Ang pangalan ng line na to is line AB, no? Line AB. Ngayon, kung i-extract natin yung mga rays dito, ang rays natin ay dalawa na opposite rays. Si CB, ray CB, at saka si ray CA. Ulitin ko ha. So, yung unang letter na binabanggit natin serves as the endpoint. Okay, yung pangalawang letra, iyon ang magsasabi kung sa anong direction siya. So, kung in this case, kung ito papangalanan mo ray CB, ito naman ay ray CA. Okay? In case where the two rays have a common endpoint but are not part of the same line, the figure form is called an angle. Naku, paano tong angle na to? Ito yung next topic natin. So, do you have any question? Again, ang opposite ray natin dito ay si CA tsaka si CB or ray CA, ray CB. Bakit sila tinawag na opposite rays? Because they serve or they have common endpoint. So, the common endpoint in this example is point C. Now, nabanggit na yung angle kanina. So, in the given angle on the right, U is the vertex of the angle Y, UF, and UN are the sides of the angle. Ngayon, this is an angle. This is your vertex. So, mayroon kang from the vertex going to F, this is a ray. Di ba? This is a ray. From the vertex U going to N, this is also a ray wherein they serve one common endpoint. So, di ba, kapag ang dalawang ray na has a common endpoint, ang tawag natin doon is opposite rays, di ba? But in this case, ang tawag natin dito ay angle. Bakit natin siya tinawag na angle? Kasi nga, they are serving, they have common endpoint, pero yung dalawang rays natin ay non-collinear. No? Ulitin ko, ano ibig sabihin ng non-collinear nga ulit? Non. Ibig sabihin hindi. Nya, kalinya. So, dalawang rays na hindi magkalinya. So, these are two rays na hindi magkalinya. Magkaibang linya yan. No? So, kapag isang linya lang sila, nagsiserve ng isa. Okay, let me illustrate again. Okay, halimbawa, ito, U. Let's say U, tapos ito naman ay N, tapos ito naman ay F. So, dito, may opposite rays tayo. Si V, si UF, at saka si UN. Si ray UF at saka si ray UN. Okay?
opposite rays yan. Kasi they are collinear. Okay? They are, ulitin ko, they are okay, they are collinear. Okay? Collinear. Kasi nasa isang linya lang. Okay? Nasa sa isang linya lang. Ngayon, kung hindi sila sa isang linya lang at they serve a common endpoint, ang tawag natin doon ay angle na. Diyan nabuo si angle. Okay? Ngayon, so si ray UF at saka si ray UN. Okay? Ngayon, paano ba tayo magpapangalan ng angle? So, pwede tayong gumamit ng 3 letters. So, sa paggamit ng 3 letters, kailangan yung vertex natin na U, siya yung palaging nasa gitna. So, ang pangalan nito, pwede siyang angle F, U, N, F, U, N. Pwede rin siyang angle N, U, F. Okay? Ulitin ko, pwede siyang angle F, U, N, or N, U, F. Take note, palaging nasa gitna si vertex. And take note also well na ilagay yung symbol for angle. And this is your symbol for angle. Sir Jamel, gusto kong magpangalan ng isang letter lang. Pwede rin yun. Pwede mo siyang pangalan ng angle U. Gamitin mo na lang si vertex. Ayan, angle U. Now, meron kayong makikitang number 1 dito. This is also another way of naming this angle. So, angle 1. Okay. So, meron tayong tatlong klase ng pagpapangalan ng angle. Gamit ang tatlong letters, gamit ang isang letter, at gamit ang isang number. Yung number, usually, nandito siya sa loob ng angle natin. Okay? Understood? Okay. Now, what is geometric construction? So, coming from the word itself, no? Geometric construction, it is the precise geometric drawing using only limited tools. So, this time, gagawa na tayo ng mga geometric figures, or we are going to draw geometric figures gamit ang mga limited tools natin. Ano yung mga tools na gagamitin natin? The first one, yung binanggit ko kanina, the straight edge. So, sino si straight edge? It's a tool for drawing straight lines. Pwede tayo, it is a ruler without markings, a cardboard edge, or a credit card. So these are examples of straight edge. So, ibig sabihin in Tagalog, yung may mga tuwid na edges pwede natin gamitin. So, this is not a ruler, no? Example of this are the plain wood, credit card, piece of cardboard, folded paper. So, itong mga to ay pwede mong gamitin pang drawing ng straight lines. So, ang tawag natin dito ay they are the straight edges, or they are the straight edge. Pero kung may ruler kayo, mas maganda. Okay? Next, compass. It's a tool for drawing circles and arcs and marking equal distances. So, this is an example of compass. By the way, my dear students, if you could bring compass tomorrow, better. Or, no. Magdala na kayo ng mga compass ninyo bukas. Kasi bukas, susubukan ninyong mag-drawing gamit itong mga geometrical tools natin na to. Okay? Why it matters? These tools allow us to create an accurate figures without estimation or measurement. So, kasi hindi tayo dito magme-measure. Okay? Gagawa lang tayo ng mga accurate figures out of this limited tools. Okay? So, paano ba natin gagamitin itong mga to? Ito na yon. Now, let's construct a segment, or let's construct a segment. No? Use the following steps to construct a segment that is congruent to AB. So, gagawa tayo ng another segment na kasing sukat ng line segment AB.
Okay? Nang walang gamit na ruler, syempre. So, let's say for example, ang unang gagawin ninyo, you draw a segment using a straight edge or kahit anong straight edge na meron kayo dyan. Cardboard, okay, credit card, or yung mga ATMs na hindi ginagamit. Pwede ba Sir Jomel yung ID namin? Yes, pwede. Now, so, of any length, no? Of any length. Kung gusto mo maiksi, okay lang. Kung gusto mo na mahaba, okay lang. Katamtaman, mas maganda. Now, gamit kayo ng straight edge ninyo at mag-draw kayo at lagyan ng label A and B. Next, draw a segment longer than AB. So, mag-draw daw tayo ng isa pang segment from point C, habaan yung ganyan, okay? Okay? I-label nyo dapat magkasing ano yan, magkasing ano ba tawag natin sa Tagalog? Magkalinya yan, magkatapat no? Magkatapat sila. So, from there, mag-draw ka daw ng segment gamit yung straight edge mo na mas mahaba sa dun sa nauna mong sinulat or drawing na AB. Pangalawa, step 2. Kunin ninyo yung compass. I-set ninyo yung isang point ng compass, ito, tapos yung kung saan nilalagay yung marker, itapat nyo rin dito sa endpoint ng B na ginawa ninyong segment. Okay? Set your compass at the length of AB. Ngayon, naset nyo na yung compass. Okay? Make sure na hindi magagalaw yan. From there, yung point na yan, yung turning point natin na compass, i-set ninyo dun sa C. Tapos, mark now yung segment ng, Place the compass at C. Mark point D on the new segment CB and then CD is congruent to AB na yan. Okay? Ganun lang. So, C and then D. I-mark nyo lang yung na yan gamit ang compass ninyo. So, mark it D. Now, from there, nakagawa tayo ng dalawang congruent segment nang walang gamit na ruler. Okay. So, that's it for now. Good day.